Sa videong ito, malalaman nyo kung ano ang mga iba't ibang requirements sa pagkuha ng Philippine Passport. Nahihirapan ka rin ba makakuha ng appointment dahil lagi itong fully booked or hindi kaya wala ng slot? Dahil dyan, bibigyan ko din kayo ng tips kung paano makakuha ng slot sa pagkuha ng passport online. Make sure to like and subscribe sa channel na ito at kung may mga katanungan, ilagay lang sa comment section at alam namin itong sasagutin. Mga requirements para sa mga first time kukuha ng passport. Una, PSA Birthcertificate. Pangalawa, valid IDs. Nakalagay sa description box ang link para sa acceptable ID sa pagkuha ng Philippine Passport. Pangatlo, passport application form. And last, confirm online appointment. At para naman sa mga kasal na, kailangan nyo ng marriage contract and security paper na ibinibigay ng PSA office or original copy ng inyong marriage certificate na ibinibigay ng local civil registrar na katunayan ng PSA. At kung ikaw naman ay ikinasal sa labas ng bansa, kailangan mo naman ng report of marriage na napatunayan ng PSA. Original or photocopy ng inyong CFO, Guidance and Counseling of Attendance, kinakailangan para sa mga may asawang foreigner. Mga requirements para sa passport renewal. Pinakahuling expired o lumang passport, photocopy ng unang pahina ng inyong passport, valid ID or supporting documents, confirmed online appointment, and application form na makikita sa description box. Ang mga sumusunod ay maaaring gumamit ng priority link ng DFA office at hindi na kinakailangan mag-apply ng appointment. Una, ang mga senior citizen, solo parent, mga bata 7 years old and above, at OFW or overseas Filipino workers. Next, tips kung paano kumuha ng slot sa passport online. Ito ay ilan lamang sa mga tips mula sa aking karanasan kung paano makakuha ng passport appointment online. Ano-ano ang mga dapat natin gawin at mga paraan para magawa ito. Kung mapapansin po natin na pahirapan talaga makakuha ng slot para sa passport appointment at halos wala ng slot na nakikita, ngunit huwag mawala ng pag-asa na hindi na makakakuha nito. Kagaya ng iba, makakakuha ka rin ng slot. Kung titignan po natin, wala na tayong makikitang slot. Ang ibig sabihin lamang nito ay nakalock ito or naka-disable ng DFA. Ibig sabihin lamang nito, huwag na po tayong magpakaabala sa paghahanap dahil mauubos lang ang oras natin. Kapag ganito ang sitwasyon, ay dapat daily tayo mag-check ng slot. Pwedeng 3 times a day tayo mag-check para kung sakaling may available ay makikita rin natin agad. Kayo ba ay nagtataka bakit madaling maubos at pahirapan makakuha ng slot sa pagkuha ng passport? Sa mga maraming bihasa sa pagkuha ng passport kaya nauubos ang slot sa inyong paningin ay dahil marami silang ginagawang tab sa browser nila at kinukuha ang mga slot para i-reserve ng panandalian para sa kanilang pangangailangan o pwedeng madami na talaga nakakuha ng mga slot. Pero huwag mag-alala dahil dapat kang maghintay ng ilang mga minuto o oras para makapaghandang makakuha ng slot. Ang slot ay tumatagal lamang ng 20 minutes para iyong mai-reserve at kusang inilalabas ng DFA sa loob ng tag-isang oras mula 1:00 hanggang 12:00. Panoorin mabuti ang video. Sinusubukan ko maghanap ng slot. Ang target ko ay ang main office DFA Asiana. Para ma-refresh ang slot, kailangan nyo pindutin ang date na gusto nyo para makita ang kulay na available. Nag-set up ako ng alarm para bago mag 5 PM, gawin na ito. Pumunta sa ibang location at pumili ng available slot, pero hindi ito ang kukuhanin natin.
Ginawa lang ito para ma-activate ang CAPTCHA. Makakabawas ito ng oras para sa target nating slot. Pagkatapos magawa ito, pumunta sa target location at abangan ang magbubukas na slot. Note, kailangan mabilis ang internet ninyo at mabilis din kayo magpindot. Dahil na-activate na natin kanina ang CAPTCHA, kaya dumiretso na agad tayo. At dahil dyan, nabawasan na ang proseso, kaya pabilisan na lang ang pagpindot para sa pagkuha nito. Yun lamang po at sana may naitulong ang videong ito.